Kabanata 521. Ang taong ipinanganak na may isang kutsara ng pilak ay pinangalanang si Eddie King, isang senior sa high school na parehong edad ni Cynthia Zimmer. Siya ang tipikal na delinquent. Ang kanyang pamilya ay sobrang yaman at nagmamaneho na siya ng Porsche 718, sa kabila ng kanyang edad. Siya ang nag-ayos ng pagtitipon para sa gabing ito. Kung hindi ito para sa kanya, ang iba pang mga mag-aaral ay hindi magagawang gumastos ng kanilang oras dito. Ang isang lugar tulad ng Dorset Empire KTV ay gagastos ka ng libu-libong dolyar para sa isang gabi lamang. Ang layunin ni Eddie para sa gabing iyon ay simple, at iyon ay upang malasing si Cynthia at pagkatapos ay kumuha ng ilang nakakaaliw na mga larawan niya. Ang mga batang babae ay matatakot ito sa paaralan. Kapag sila ay may blackmail sa mga larawan, sila ay magiging masunurin na parang mga maliit na batang babae. Si Cynthia ay nakasuot ng damit na ibinigay ng kanyang mabuting kaibigan, at may isang maliit na sling bag at labis na maikling palda. Ang get-up na iyon ay nagpakita ng kanyang maputi na nyebeng balat gamit ang kanyang mga binti ay natigilan ang ilan nilang mga kasama. Si Eddie ay praktikal na tumutulo ang laway habang tinitingnan niya ang magandang tanawin. Si Cynthia ay hindi ginagamit sa pagsusuot ng mga damit na tulad nito, siya ay awkward na naupo at malalim na nag-iisip. Narito ang aking bayaw, kung hindi ako aalis ngayon, papagalitan ako ng kapatid ko. Huwag kang mag-alala, ibigay ko sa kanya ang ilang daang box upang umalis, at sabihin sa kanya na hindi kanya mahanap. Nasa huling taon kami ng junior high at nandyan ang sobrang presyon upang matuto ng higit pa. Kung hindi tayo parihong magsama-sama at mag-aral, paano natin maaasahan na magaling tayo sa ating mga pagsubok mamaya? Tinatawag na balanse ng paaralan at buhay ang pagsasaya. Kailangan mong ilabas ang tensyon, alam mo ba yun? Tumingin si Eddie sa magandang mukha ni Cynthia. Ang kanyang puso hindi makapaghintay para mangyari ang kanyang mga binabalak, ngunit siya ay pinilit ang pag-iisip sa sandaling ito. Halika, maglalaro tayo ng laro ng pag-inom. Ang mga mabubuting kaibigan ni Cynthia ay masaya na, sila ay sumisigaw at naglalaro mula pa noong sila ay dumating doon. Sa pagtatapat, ang kanilang plano ay medyo simple upang makuhang lasingin si Cynthia Zimmer. Tanging ang simpleng pag-iisip pero hindi alam ni Cynthia na siya ang kanilang biktima para sa gabing iyon. Hindi nagtagal, nagbukas ang pintuan ng kwarto at pumasok si Harvey York. Sino ka? Ikaw ay matandang tao. Ano ang ginagawa mo dito? Tumayo ang ilang mga batang lalaki at pinagsalitaan nila si Harvey. Naturally, nais nilang ipakita sa harap ng mga kababaihan. Hindi sila pinansin ni Harvey at tumingin sa paligid ng kwarto, sa wakas ay inilapag ang kanyang tingin kay Cynthia. Cynthia, uuwi na tayo. Hahaha, kapatid ka ni Cynthia. Narinig ko na ikaw ay isang live-in son-in-law, isang walang halaga na sako ng basura. Ngayon na nakilala kita, eksakto ka na, sabi ng chismis. Hindi man lang nagpakita si Eddie ng paggalang kay Harvey York at tumawa ng nakakaloko. Hahaha, lahat ng tao ay tumatawa sa kanilang mga tiyan. Napahiya si Cynthia na lampas sa paniniwala doon sandali, nais niya maghanap ng isang butas sa lupa para siya upang ilagay ang kanyang ulo doon at magtago. Tahimik siyang nagmuni-muni sa sarili, bakit ang aking kapatid ay hilingin sa kanya na puntahan ako? Ganito at nakakahiya. Ayaw pa niyang ikiling ang kanyang ulo upang tumingin kay Harvey. Hindi madaling makapasok sa maliit na circle sa lipunan na mayroon siya sa Buckwood. Ang pagkakaroon ng ilang tinatawag na mga kaibigan. Ngunit pagkatapos ng pagdating ni Harvey, siya ay inapi at ginamot bilang isang biro sa hinaharap. Kinamuhian ni Cynthia si Harvey. Si Harvey, sa kabilang banda, ay hindi gaanong iniisip ang mga bata. Ang pang-iinsulto at ang panlalait ay walang kahulugan sa kanya. Halika na. Tumingin si Harvey kay Cynthia, itinaas ni Cynthia ang kanyang ulo at tumingin kay Harvey. Manatili ako sa aking mga kaibigan, maaari kang bumalik na wala ako. Babalik ako sa sarili ko mamaya. Sinabi sa akin ng iyong kapatid na sunduin ka.
Umuwi na tayo, huwag hayaan ang iyong mga magulang na mag-alala tungkol sa iyo. Ang tono ni Harvey ay matitiis, ngunit mayroon na siyang pakiramdam na hindi mapakali. Hiniling ka ni Cynthia na umalis, bakit ka pa nakatayo pa rin dito? Pingi ka ba? Lumayas ka na. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang kunin ang aming hipag? Tama, maaaring ibalik siya ni Eddie mamaya, wala ito sa iyong negosyo. Umalis ka na sa amin ngayon. Kung hindi ka umalis ngayon, masisira ko ang iyong mga binti. Sige manggahas ka, ito ay wala sa iyong negosyo. Lumabas ka na ngayon. Ang ilan sa mga kaibigan at tauhan ni Eddie ay nanunuya habang tinuturo si Harvey. Kabanata 522. Ang pagtingin kay Cynthia Zimmer na tila medyo kawalan ng katiyakan sa sandaling iyon, si Harvey York ay kaagad na napagtanto ang hangarin ng tinatawag na pagtitipon. Ang mga mag-aaral na masama ay hindi nag-aaksaya ng mas maraming oras at binalak na gumawa ng mga nakakapinsalang bagay kay Cynthia. Si Cynthia lamang ang naging tanga, iniisip na siya ay nakakilala lamang ng isang admirer. Noong nakaraan, hinabol din siya ng mga tao sa Niamey ngunit ang mga Zimmers ay medyo kagalang-galang, kaya walang sinumang maglakas loob na lumaban sa kanila. Ngunit anong uri ng lugar ang Buckwood? Ang mga mapanghamak na tao at ang mga banal ay pinagsama-sama dito, kahit na ang mga bilyonaryo ay hindi makayanan ang kanilang sarili sa isang lugar na ganito. Ang isang lokal na tulad ni Eddie King ay may 2 suite room na nagkakahalaga ng milyon-milyon, wala siyang pakialam sa background ng isang batang babae mula sa isang bilyonaryong pamilya. Umalis ka na, Harvey. Ayokong bumalik, ikaw ay hindi ang boss ko. Sigaw ni Cynthia sa kanya, pinagpilitan niyang huwag umalis. Nasimangot si Harvey, handa na siyang pilitin si Cynthia na iuwi sa bahay. Bang! Sa sandaling iyon, biglang ang pintuan ng kwarto ay bumukas ng malawak na pagbukas. Ang isang tao ay sinipa at ipinadala na lumipad sa pasukan ng kwarto. Ano ang nangyayari sa iyo? Kinilala ng lahat ang lalaki na kanilang kaklase at lumapit upang tulungan siya. May isang babaeng naglalakad sa likuran niya, ang mukha ay namamaga na mapula, malinaw naman na may nagsampaw sa mukha niya. Sinabi ng babae habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, may nangharas sa akin matapos akong pumunta sa banyo. Pinagalitan niya ang lalaki at sinubukan niya akong ipagtanggol pero ito ang nangyari sa kanya, Wah! Bago pa man matapos ang babae na umiyak, ilang hindi tapat na mga teenager na casual na pumasok sa kwarto. Oh, sino ang mag-iisip? Dahil ginawa ang Dorset Empire KTV ay may napakaraming cuties sa paligid. Lahat din sila mga mag-aaral. On a roll kami ngayong gabi, lalaki. Ang mga mata ng gangsters ay kuminang pagkatapos tumingin kay Cynthia. Tiningnan nila ang kanyang pares ng mga mapuputing binti, walang prinsipyo at hindi makapaghintay na makuha siya sa kanilang kamay. Ikaw ang taong nagpalo sa aming kaklase. Si Eddie malamig na sinabi pagkatapos maglakad papunta sa kanila. Siya ang maliit na overlord sa paaralan. Paano niya tingnan na nakabukas ang isang bulag na mata kapag ang kanyang mga underlings ay binubuli sa kanyang harapan? Bukod dito, mayroon siyang 10 iba pang mga kamag-aral na lalaki na nakatayo sa likuran niya. Bakit siya matatakot sa iilang gangsters? May mga babaeng naruroon din. Naturally, sila ay nais na mapabilib ang mga ito at lahat sila ay magkaroon ng biglaang pagpapalakas ng adrenaline. Oo, ako iyon. May problema ka ba? Isang gangster ang nakalawit ang kanyang sigarilyo habang nakikipag-usap kay Eddie at handa sa kaguluhan. Maaari ka ring lumuhad ngayon at humingi ng tawad, o mapalo kayo hanggang sa humiga ka. Handa na si Eddie na gawin ang inisyatibo sa harap ni Cynthia, umaasa na mahuhulog siya sa kanyang mga bisig ng walang labis na pagsisikap. Hahaha, mga lalaki, narinig ko ba iyon ng tama? May ilang mga estudyante na gustong talunin ako hanggang sa humiga ako. Iniisip nila na kapaki-pakinabang na magkaroon ng mga numero sa mga oras na tulad nito. Hahaha, kung nais nilang e-play ang larong ito, samahan natin sila. Natatawa ang mga gangster sa kanilang ulo. Umalis ka, dalhin ang mga lalaki dito. Sabihin kay boss na mayroong ilang mga batang babae sa paaralan na nandito, magsaya tayong magkasama.
Nabigla si Eddie at ang iba pa matapos marinig ang sinabi ng gangster. Di nagtagal, mayroong 12-dosenang mga gangster na bumahas sa kwarto. Ang ilan ay may hawak na metal na mga tubo, pinapalo nila ang sahig habang ginagalaw ito. Ito ay isang tunay na kakilakilabot sa paningin. Matyaga silang naghihintay ng mga pagpapalakas habang tinitingnan ang mga mag-aaral na may panlalait. Ang mga mag-aaral ay hindi pa nakatagpo sa mga sitwasyon tulad nito dati. Ang amoy ng ihi ay kumalat sa buong kwarto, may natakot sa puntong siya ay nabasa ang kanyang sarili. Sinubukan ni Eddie na maging mangibabaw at kumilos ng matigas ngunit halatang nanginginig siya sa kanyang paa. Kaya niya hindi binibigkas ang isang solong salita sa sandaling iyon. Kabanata 523. May pumalakpak, clap clap clap. Ang gangster sa harap ay inabot ng kanyang kamay patungo sa mukha ni Eddie King at tinapik ito ng mahina habang inilalagay sa isang malabong ngiti. Bata, hindi ka ba isang mapagmataas? Akala mo ikaw ay ligaw hindi ba? Ano ang pakiramdam mo ngayon? Ikaw pa rin ba ay gusto mong lumuhod ang mga bata ko? Boss, kasalanan ko yun. Ako ay lubos na nagkamali. Ako ay walang alam. Si Eddie ay isang tao na alam ang kanyang mga limitasyon, siya ay agad na lumuhod. Ang tunog ng kanyang mga tuhod ay lamapat sa sahig at tumunog sa buong kwarto. Mahalaga para sa kanya na magpakita, ngunit ito ang pinakamahalaga upang maprotektahan ang kanyang buhay. Sinampal siya ng gangster sa harap ng kanyang mukha, pagkatapos ay kinuha ang isang bote ng beer sa isang mesa at inihampas ito sa kanyang ulo. Ang tunog ng bote ng beer ay mapanira ng lamapat sa kanyang ulo ay nabasag. Ang kanyang ulo ay nagkaroon ng hiwa. Umiiyak si Eddie sa kawalan ng pag-asa, ngunit lumuhad lamang siya sa lupa, hindi makatayo. Ang kwarto ay tahimik na parang sementeryo. Ang walang pag-iingat na mga binata dati ay nanginginig sa kanilang mga paa sa sandaling iyon. Walang nang ahas na magsabi ng isang salita, puno ng kanilang sarili ang mga estudyante dahil sa kanilang mga numero ay nag-api ang mga gangster. Ngunit paano sila maaaring kumilos sa parehong paraan pagkatapos makita ang 12-dosenang sa kanila ang bumahang pumasok pagkatapos? Sa sandaling iyon, ang mga mag-aaral na may mas kaunting lakas ng loob ay nagkaroon na hulog na sa sahig sa kanilang mga tuhod. Ang ilan sa mga mag-aaral ay nanginginig ng walang katapusan, na puno ng takot ang kanilang mga mata at sa gilid ng luha. Ano man ang naisip nila tungkol sa pagpapakita at upang mag-iwan ng magandang impresyon sa mga batang babae ay agad na itinapon sa bintana. Mas mahusay kung lumuhad ngayon. Kahit sino na nakatayo, ay ipaalam sa kanila kung ano ang nararamdaman na magkaroon ng dugo na tumutulo pababa sa kanilang mga mukha. Agad na sinimula ng mga gangster ang kanilang gagawing trabaho. Hindi nagtagal, ang ilang mga mag-aaral na nakatayo pa rin ay sinipa sa kanilang tuhod. Ang mga batang babae ay hindi naiiba. Nagyakapan silang magkasama habang nakaluhod sa sahig, mas nakakatakot kaysa sa mga batang lalaki mismo. Sa katotohanan, ang mga walang prinsipyong mga titig ng gangsters ay hindi kailanman iniwan ng mga batang babae. Sa sandaling iyon, tanging si Cynthia Zimmer ang may ilang lakas ng loob na naiwan sa kanya. Ipinanganak siya sa isang malaking pamilya, siya ay nagkakaroon ng ilang karanasan tungkol dito. Hindi sinasadyang tumingin siya sa likuran niya. Hindi niya ginawa alam kung kailan o kung paano natapos si Harvey York, sa sopa sa malayong sulok habang nakaupo kasama ang kanyang mga binti na nakatawid, tinapak sa kanyang tuhod. Ang kanyang upuan ay masyadong malabo, kahit na ang mga gangster ay hindi makita siya. Tulad ng inaasahan mula sa isang walang halaga na sako ng basura. Hindi ko kaya na maniniwala na ang live-in son-in-law na ito ay natakot. Ang aking kapatid na babae ay napasubong na magkaroon talaga siya na ikinasal sila. Ang magagandang impresyon ni Cynthia na naiwan para kay Harvey karamihan ay nawala pagkatapos makita niya na sinusubukan niyang masave ang kanyang sariling balat. Ako, si Cynthia Zimmer, ay magpapakasal sa isang tunay na lalaki. Isang tunay na bayani tulad ng maalamat na si Prince York. Tumayo si Cynthia at tinitigan ang mga gangster sa harap niya at hindi mapigilan ang kanyang mga salita, "Umalis na kayo. O tatawag ako sa pulisya."
Ihihi, tapos, gawin itong binibini. Gawin mo ito at kukunin kong yakapin ka. Hahaha, isang gangster ang lumakad hanggang kay Cynthia na may baluktot na mukha, iniisip na hinahaplos ang kanyang mga binti. Sampal. Pinigyan ni Cynthia ang gangster ng malakas na sampal. Siya ay labis na naguluhan, nakita ng iba pang mga gangster ang nangyari at agad na natigilan. Kahit si Harvey ay nakita ang sitwasyon sa harap niya at siya din ay nagpakita ng pagkalito sa kanyang mga mata. Hindi masyadong nakipag-ugnay si Harvey sa kanyang maliit na kapatid-in-law, hindi niya inakala na ang kanyang pagkatao ay matapang. Talagang nagustuhan niya ito. Ouch, nasasaktan talaga yan. Hinawakan ng gangster ang kanyang mukha, ngunit hindi nagalit. Ang mga palaban ay ang aking paborito. Guys, bigyan niyo ako ng pabor. Magpapasaya ako ngayong gabi. Sige, hahaha, palagi kang malakas na uri. Ang mga gangster ay nagbubulungan sa bawat isa at tumatawa ng walang kahihiyan kahit ano. Natural na nais nila ang mga mag-aaral na patay sa palad ng kanilang mga kamay. Kahit na si Cynthia ay matapang na ibinaba ang kanyang mga kamay sa isa sa kanila, hindi talaga sila aalagaan nito. Ano ang punto ng pagkakaroon lamang ng mga masunuring kababaihan? Ang mga babaeng lumaban sa likod ay mas masaya. Aling mga kagiliw-giliw na karakter ang nang-ahas na matumbok ang isa sa aking mga lalaki sa aking sariling balwarte. Sa sandaling iyon, ilang mga lalaki ang sumugod kasama ang mga boses ng kanilang malakas na pag-ungol. Ang tao sa harap ay kalbo na may isang katawan na puno ng tato, kasama ang isang malaking chain ng ginto sa paligid ng kanyang leeg. Boss Hart, nang inig ang buong katawan ni Eddie nang makita niya ang lalaki. Siya ay isang lobo sa mga lansangan, sinabi ng mga alingaw-ngaw na isang buwan lamang siyang napunta sa Buckwood o kaya bago siya nakipaglaban para sa kanyang sariling mga teritoryo. Ang kanyang pamilya din ay napag-alaman na kasangkot sa parehong mabuti at masamang bahagi ng mga negosyo. Siya ay kasalukuyang isa sa mapaghangad at kakilakilabot na karakter sa mga kalye ng Buckwood. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 524. Halika, Brother Chad. Sa ganitong paraan, mangyaring kasama lamang si Boss Hart sa ibang lalaki sa araw na iyon. Sakto kapag ang lahat ay pinagsama-sama, sila ay may mga suot na itim na suit at salaming pang-araw at lumakad sa kwarto. Covey Chad. Halos umihi na si Eddie King sa kanyang pantalon sa sandaling nakita niya ang lalaki. Pinakamahusay, si Boss Hart ay isang bagong pinuno lamang na upahan ng mga gangster. Ngunit naiiba si Covey. Sinasabi ng mga alingaw-ngaw na ang lalaki ay may pambihirang kakayahan. Walang nakakaalam kung saan siya nagmula, at hindi mabilang na mga tao na naglilingkod sa ilalim niya. Maging si Boss Hart ay lamang ang kanyang mapagpakumbabang tauhan. Brother Chad, Boss Hart, lahat sila narito ang mga batang babae sa paaralan. Lahat sila ay cute at kaibig-ibig. Hihihi, ang gangster sa harap ay mapagmasid patungo sa mga batang babae. Nagpakita si Boss Hart ng mga masasamang ekspresyon sa kanyang mukha at patuloy na inilipat ang kanyang tingin sa paligid ng ilan sa mga batang babae. Si Covey sa kabilang banda ay may ilang kahusayan na naiwan iyon ay kahawig ng isang boss. Hindi man lang siya nakatingin sa mata ng mga batang babae at casual na sinabi, dalhin ang dalawa sa pinakamahusay naghahanap ng mga iyon sa aking silid. Halos masira ang buhay niya kay Harvey York dahil nagustuhan niya si Mandy na may mas malalim sa kanyang oras sa Niemhi. Ngunit siya ay isang matalino. Matapos mailagay sa lugar ni Tyson Woods, hiniling niya na may recruit sa ilalim ng kanyang pakpak. Siya ay na-deploy sa Buckwood ni Tyson sa sandali upang magtatag ng isang outpost dito. Siya ay labis na maingat sa mga normal na araw, siya ay palaging yumuyuko at tumango sa iba pang mga bossing ng gang sa Buckwood. Ngunit sa harap ng ilang mga mag-aaral sa araw na iyon, hindi niya ginawa ang pag-aalaga ng marami sa kanyang katayuan. Naisip lang niya na pinapaginhawa ang kanyang pagkapagod pagkatapos ng mahabang panahon. Narinig siya ni Boss Hart at sinabi, ang mga batang babae ay manatili dito.
Itapon ang mga batang lalaki pagkatapos mapalo sila sa isang hampas. Kung sino man ang kumalat ng salita tungkol dito, ang kanilang kabuoang pamilya ay masira. Hindi. Natakot ang mga estudyante, ang mga batang babae ay sumigaw pa rin ang kanilang mga mata, sila ay mga mag-aaral na hindi tanga. Alam nila ng buo kung ano ang maaring mangyari kung mananatili sila. Kahit na ang matapang na katawan ni Cynthia ay nanginginig ng may takot. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sa samantalahin ng mga gangster na iyon. Ang mga mag-aaral na lalaki ay nanginginig ng walang kamalayang mabuti, natatakot na lampas sa paniniwala sa sandaling iyon. Ang ilan sa kanila ay naisip din na makatakas sa kanilang sarili, kahit anong mangyari sa mga batang babae ay hindi mahalaga sa kanila. Walang nag-iisip na isang pagtitipon lamang sa KTV ay magtatapos sa ganito. Lumuhod si Eddie sa lupa nang marinig niya na ang Diyosa na sinusubukan niyang makuha sa kanyang mga kamay ay malapit ng madumisan, hindi man lang siya nakakuha ng pagkakataon na gawin ang parehong paraan. Brother Chad, Boss Hart. Mangyaring magkaroon ng ilang awa. Tumawa si Boss Hart. May isang tao na talagang nakakaalam tungkol sa amin. Si Brother Chad at Boss Hart ang bago ni Buckwood at nagsisimula pa lang. Sino ang hindi malalaman ng tungkol sa pareho sa inyo? Mabilis na sumagot si Eddie. Paano ang isang maliit na bata ay alam mo ang tungkol sa akin? Sinabi ni Covey habang naglalagay ng isang malabong ngiti at tiningnan si Eddie. Brother Chad, ang aking ama ay si Alvin King. Kumain siya ng pagkain kasama mo dati. Mabilis na sumagot si Eddie. Oh, ang Alvin King na wholesale seafood. Ako akala ko nakilala ko siya dati. Mahinahon na sinabi ni Covey. Ang lahat ng mga mag-aaral ay nagpakawala ng hininga pagkatapos na marinig ito. Lahat ng mga mag-aaral, anuman ang kasarian, lahat ay naghahanap kay Eddie na puno ng paghanga. Kahit na ang pamilya ni Master King ay nagbebenta ng seafood at ang kanilang mga katawan amoy mga isda, mayroon silang isang malaking impluwensya sa lungsod. Sa mga mahahalagang sandali tulad nito, ang mga tao ay hinuhusgahan ng pagiging kapaki-pakinabang ng kanilang mga kakayahan. Sa sandaling iyon, ang paraan ay nakita ng mga batang babae na mayroon si Eddie at nagbago ng malaki, ito ay paghanga at pagsamba. Kahit na si Cynthia ay nagsimulang tumingin sa kanya ng kakaiba, kung ikukumpara sa walang halaga na sako ng basura tulad sa kanyang bayaw, ang imahe ni Eddie ay tila maluwalhati at makapangyarihan. Naramdaman ni Cynthia na parang lumaktaw ang kanyang puso. Marahil ay maramdaman niyang marangal upang manirahan bilang kasintahan ni Eddie pagkatapos ng lahat. Kabanata 525. Matapos madama na nakatingin ang lahat ng mga mag-aaral sa kanya, lalo na si Cynthia Zimmers, si Eddie King ay naramdaman niya na nakakuha ng isang malaking halaga ng tiwala sa kanya. Hindi niya sinasadya na tumayo, nakayuko at tumango. Si Brother Chad, Boss Hart, pinag-uusapan ng aking ama na mahusay ka. Sinabi niya na kayong dalawa ay bayani na literal ng mga kalye. Pareho kayong nasa tuktok ng linya sa iyong trabaho. Hindi mo gagawing mas mahirap ang mga bagay para lamang sa mga bata ngayon, hindi ba? Brother Chad, mangyaring huwag mo akong gawing masama ngayon. Hayaan ang mga nakalipas na maging nakalipas na, okay lang iyon sa iyo di ba? Kasalanan ng aking mga kaklase ngayon at malalim akong humingi ng tawad. Hihilingin ko sa aking ama na magtakda ng isang mesa at gamutin kayong mga boss namin sa masarap na pagkain. Kumusta ang tunog na iyon? Nagpakita si Eddie ng isang mukha na puno ng pagmamalaki matapos siyang magawa ang kanyang pagsasalita. Sa kabila ng kanyang ama na nasa negosyo ng seafood, siya ay isang milyonaryo. Medyo kailangan siya ng mga gangster upang magbigay ng mga pagkakataon at maglagay ng pagkain sa kanilang mga bibig. Iyon ang dahilan kung bakit naisip ni Eddie na sapat na kung ginamit niya ang pangalan at reputasyon ng kanyang ama. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like, and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakikita din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. Ang kwarto ay tahimik na tahimik sa isang sandali. Sa sandaling iyon, inilalagay ni Eddie ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo na may isang mapagmataas na pagtingin sa kanyang mukha, handa na sana siyang sambahin ng mga batang babae.
Nawala sa pag-iisip si Covey habang siya ay nakatingin kay Eddie, pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang bahagyang tawa. Kagiliw-giliw ka, isang maliit na bata ay maglakas loob na magpakita sa harap ko sa mga araw na ito. Hindi man ikaw, kung nandito ang tatay mo, gagawin niya kailangang lumuhad sa harap ko. Hindi ka rin karapat-dapat para sa akin upang ipakita sa iyo ang paggalang. Pinadapo ni Covey ang kanyang palad sa mukha ni Eddie at ipinadala siya na lumilipad. Ilang ngipin ang lumipad mula sa kanyang bibig at namamaga ang mukha niya bilang baboy. Sa sandaling iyon, ang lahat ng naruroon ay nanigas na parang yelo at lahat ng pag-asa nila ay nasira. Inisip ng lahat na maaaring mailigtas talaga sila ni Eddie, ngunit sob, lahat ng mga mag-aaral ay nawalan ng pag-asa, ilang mga batang babae ay umiiyak ng tahimik, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Nais nilang itapon si Cynthia sa ilalim ng bus sa araw na iyon, ngunit hindi nila iniisip na sila ay makasama sa parehong sitwasyon tulad niya. Lahat ito ay kasalanan mo. Malas ka. Tama. Kung tinanggap mo ang panukala ni Master King, hindi na kami naririto ngayon. Cynthia, hayaan mo akong babalaan ka. Kung tayo ay marumihan ng mga taong ito, hindi kami magtatapos sa iyo. Kapag bumalik kami sa paaralan, ikakalat namin ang salita na talagang hindi ka matino. Sob. Ang mga batang babae na nahulog sa labis na kawalan ng pag-asa lahat ay sinisisi si Cynthia, hindi nila kailanman naisip iyon sila ang may kasalanan. Si Cynthia ay nagyelo sa lugar. Bakit ako? Ano ang ginawa ko para masisi ako dito? Dahil lang hindi ko tinanggap ang panukala ni Eddie King. Kung hindi para sa iyo ang lahat na nagsasabi sa akin na darating, gagawin ko nakarating na ako sa bahay ngayon. Bahay. Ang tingin ni Cynthia ay walang malay na lumipat patungo kay Harvey York sa sandaling iyon. Tinatawid pa niya ang kanyang paa sa kabilang upuan. Ang kwarto ay malabo na naiilawan, hindi niya talaga siya nakikita kung ginawa niya hindi tumingin ng mabuti. Worthless sako ng basura, duwag. Kung may iba pa ang aking bayaw, kahit isang literal na aso, susubukan pa ito para mailigtas ako. Tanging ang live-in law na ito ang maaaring maging ganito na walang halaga. Si Cynthia ay nasa malalim na pag-iisip. Halika, dalhin ito kay Brother Chad. Itinuro ni Boss Hart si Cynthia habang nagbibigay ng tusong ngiti. Ilang gangsters kaagad ang lumakad papunta sa kanya habang pinagsisiksik ang kanilang mga kamay, tulad ng nakakatakot sa kanila maaaring maging. Tapos na ako. Tumulo ang luha ni Cynthia sa mukha niya, marahil ito ang wakas para sa kanya. Ito ang aking hipag, kung sino man ang humipo sa kanya, ay mamamatay. Ang iba ay wala sa aking negosyo, gawin kahit anong gusto mo sa kanila. Isang malamig na tono ang sumigaw sa buong kwarto sa sandaling iyon, kasama ang isang hindi mapag-aalinlangan na aura ng higit na kahusayan. Nabigla ang lahat sa sinabi ng lalaki, sa anumang oras, lahat sila ay nakatuon sa kanilang mga tingin patungo sa looban ng kwarto. Doon, isang silhouette ang nakaupo sa isang sopa, malamig na inobserbahan ang lahat ng pangyayari, parang kung siya ay isang hari hinahanap ang mga magsasaka.